Well, ito naman ay hindi mo na kailangan ng pagsasanay para lutuin itong napakasimple at napakasarap na ulam. Okay? Basic lang naman yan. Kaya ito, nilagyan ko ng asin ng isda at saka ko pinirito, no? Lagi ako nagluluto nito kasi napakasarap at gusto-gusto ko yung sabaw. Pero sa iba't ibang isda ha, pwede naman sa ibang isda. Halimbawa, bangus, tilapia, kung ano-ano, basta masarap. Start na tayo. Gisa lamang natin ang luya. Yan. Okay, isunod natin yung bawang. Yan. Bilisan lang natin, baka mainip kayo eh. Pagka okay, isunod na natin yung sibuyas. Okay, sa mga gusto po na medyo may sipa at manghang ng konti, maglagay kayo ng siling pula. Ayun. Kung gusto nyo nasisipain kayo ng konti, o kaya pahirapan ninyo yung sarili nyo habang kumakain, ayan, masarap talaga. Lalo yung ganito mga panahon na medyo maulan, huwag naman sanang tuloy-tuloy yung bagyo. So, pwede na tayo maglagay ng sabaw. Hugas, bigas ang ginamit kong sabaw dito para magkaroon ng medyo kakaiba at mas lalong masarap na sabaw tayo. Naglagay din ako ng pamintang pino at saka tinimplahan ko ng magic sarap. Ayan. Okay. So ito ay tatakpan lang natin hanggang tumulo. Yun. At pag kumulo na, yan, pwede natin i-check naman yung lasa. Baka kulang ng alat. Yan, naglagay ako ng konting asin. At saka ko na iluglog yung isda. Kasunod na rin yung sayote para sabay din silang malunod. Oo, malunod sa kumukulong sabaw eh. Sinumahan ko na rin ng siling. Yan. Okay. Pagkukuluan lang natin ito ng mga 3 minuto. After 3 minutes, pwede na tayong maglagay ng pinakahuling ingredients o sangkap. Ito yung dahon at talbos ng ampalaya. At yan naman ay lulutuin lang natin ng saglit lang yan. Mga 1 o 1.5 minuto, okay na yan. You know, pwede nang iserve ang napakasarap nating tinolang galunggong na may dahon ng ampalaya. Wow!